Binawasan ng COMELEC ang oras para sa on-screen verification sa halalan sa Mayo. Ang dating 15 segundo, 1 segundo na lang. Hindi rin agad mababago sakaling may mali sa ating ibinoto. Umaksyon si Maricel Halili. Kung dati, may pagkakataon pa ang mga botante na baguhin ang mga pagkakamali nila sa balota, ngayon wala na. Kasunod ng utos ng Korte Suprema na mag-issue ng resibo ang vote counting machines, nagkaroon ng pagbabago sa proseso ng botohan. Gaya ng dati, ipapasok muna ng Board of Election Inspectors ang PIN code sa VCM para mabuksan ito. Magpiprint ang VCM ng initialization report bilang patunay na wala pang lamang boto ang machine. Pagkatapos ay pwede nang magpasok ng balota sa VCM ang mga botante. Kaso, sa halip na 15 segundo, 1 segundo na lang ang itatagal ng on-screen verification. Ito ang paglabas ng detalye ng iyong mga ibinoto sa screen ng VCM. Ang hamon dyan, doon sa botante na siguraduhin, malinis yung balota niya, na lahat ng nilagay niya doon, yun na yun. Touch move na talaga tayo. Sa halip na on-screen, ang utos ng korte ay mag-print ng resibo. Kaya pagkapasok ng balota sa VCM, automatikong magpiprint ng resibo. Procedures that we're talking about, kung pipirmahan, bakit natin iniisip kung pipirmahan? Iniisip natin pipirmahan kasi maaring ma-authenticate ngayon yung resibo kung may pirma niya. Bottom line is, lalagyan muna niya ako ng indelible ink, tapos at saka niya ibibigay sa akin. Babasahin ng botante ang resibo habang naglalakad papuntang receptacle kung saan ihuhulog ang resibo. Bawal itong ilabas ng presinto at kung may reklamo, ililista ito ng BEI sa kanilang logbook. Yun nga lang, di ito agad maaaksyonan ng BEI. Bagay na ipinaliwanag na ng COMELEC sa Supreme Court. Ang punto nito is remember, after the elections, meron talaga tayong meron tayong possibility ng recount. Ayon sa COMELEC, 4 na oras ang matitipid dahil sa pagbawas ng segundo sa on-screen verification. Kaya ang dating 20 oras na dagdag sa voting hours, maaaring 16 na oras na lang. Isinagawa rin nila ang demonstrasyon ng VCM sa mga miyembro ng Diplomatic Corps. Sa ngayon, inilalatag na ang bagong general instructions para sa BEI. Hinahabol ito lalo't 5 tulog na lang simula na ang overseas absentee voting. Kasabay nito, tinututukan din ang mga human rights violations tuwing halalan gaya ng harassment sa BEI at vote buying. Kaya bukod sa election hotspots, bantay sarado rin ang mga lugar na may insidente ng paglabag sa karapatang pantao, gaya ng Laguna, Bulacan at Nueva Ecija. Commission on Human Rights na rin na magsasampa ng kaso. Madalas kasi po yung mga testigo ayaw na pong mag-testify dahil kinatakot. Kaya po sa pamagitan nitong process, meron pong reports, may pagkalap na ng ebidensya, at kami na po, ang CHR, ang magiging complainant. Pag meron pong intimidation, meron pong threat, at meron pong incidents of vote buying, kung po yan, hindi nagiging malaya ang pagpili ng mga botante. Umaaksyon bilang Pilipino. Maricel Halili, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.